Ito yung long hair, kung matatandaan mo na dating inaangaakal pa ng sumunod na sila. Oo. Kagandahan. Sumunod na sila sa traffic rules natin. Oo, boss eh, pinasadahan ko eh. Sabi ko good job kasi ang linis na. Kasi dati lahat ng sasakyan nila nasa nasa kalsada eh. Itatawag sa mayor. Kinabossing. Kaya natin kung meron ulit. Medyo marami dito last time. Yung medyo nagkagulo, ano? Na previous natin na clearing operation dito, halos talagang punong-puno ito. Kung makikita mo naman, parang mangilan-ngilan na lang yung mga hindi sumusunod dito. Kasi ito alternative, ito may rason nito eh. Bukod dun sa Pituason and Aurora. Kaya ito alternative. Kaya so far, ito paano, may content development ako. Purong pagmamahal. What is up guys? Wow here, purong pagmamahal. Mga puro lungsod Quezon, natin po din Mayor Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto. Presidential complaint. Sama natin TTMD, Tika Sipag Galing, Sir Dexter Cardenas. OIC for today, hindi pa natin sure, pero I think si Officer Francisco. Kaya kasama rin natin dyan ang Calebag, Tarea, Humentera, Parama, Pantalyon, De La Rama, Teaño, sino pa? Officer Patillo, Eddie Guzman. Ayan. Officer Santa Cruz. Ayan. Hindi ko alam kung meron akong nakalimutan. Basta kompleto, halos tayo mga puro ngayon. Araw natin December 11, 2023. Clearing operations against legal parking obstructions of vehicles. At kasama rin natin ang tropa ng MMDA Seated 2. Big shoutout sa ating head dyan. Team head natin si Ma'am Bron, Ma'am Ruby Bron, na napakasipag. OIC for today, team leader si Officer Liwanag. Alright mga puro, tabay lang. At yeah, balik tayo ulit sa 8888 hotline complaint. At ito tinatahak natin ngayon, papunta sa target location. Meron na po nag-advance kanina doon na tropa para mag-coordinate. So nakapag-coordinate sa barangay para pagdating ng team doon ng towing ng team natin, diretso na agad. Pag-deploy, paglapag, hulihin na yung uhulihin. Alright, let's go guys. Alright mga puro, mukhang ito na yata yung target location natin. Unang-una sa lahat, meron tayo dito nakuha, or I mean naabutan na truck. At kung may driver, titikita na lang po. Kasama na rin po natin ang tropa ng barangay. And I'm sure may driver po to. Mukhang tinitikita na yata currently. Alright, so yun mga puro, natikita na pala. Alright, mga puro, ayan ang tropa ng BPS. So Barangay San Roque ang kasama natin. Let's go guys. Ito po ay mga naano na rin natin dati ito. Na kiklearing na natin ito, tong area na ito. Pagdating dito mga puro, mayroon pa ulit na parang truck. Pang mga ano yata to, yung mga junk. Ay hindi, pang mga pick up ng ano, ng mga motorsiklo, parang double decker. Tapos si Officer Francisco may hinintuan doon para tikitan.
siyang pang-import ng mga ano, ng mga sasakyan ng motorsiklo. Tapos double decker siya. Pang ano, pantaw din. Andito na po tayo sa dito yung sa ano, yung sa may LTO. Ayan o, TIP. Tapos LTO. Ay, wala na yata LTO ngayon dito. Nalipat na. Eto, may isa pa ulit na truck. Laki. Eto mga puro, yung parang may nagkagulo sa Mirasol. Yung wag mo ko hawakan. Ayan, eto yun. So dito mga puro, may inabutan tayo. Isang SUV, pulang SUV, isang sedan, isang SUV pa ulit. Tapos dito naman, pasada muna tayo, pasada. Kaya mga lawit sa bangketa, inabot na yung bangketa. Pagdating doon yun eh, yung merong ano, yung merong yung medyo mainit yung tagpo. Balikan natin si Officer Francisco. Ito muna tayo. Mga puro, yung mga may driver, pinaalis na lang. Pagka unattended, tas may lumabas sa driver, titikitan. And then, yung wala talaga, as in walang driver, na orasan 5 minuto, subject for impound po. Alright, dalawa po ito. Ayan na yata yung driver. Tikita na lang po. May driver na lumabas. Ito, titikita na lang po. May driver man. Yung isa wala pa. Isa lang muna natin makita lahat ng ano, ng kaganapan. Ito papasok pala. Kaya nakahasag si boss. And then dito mga puro tinatanggal na eh. May mga driver, pinagtatanggal na lang yung mga ano, sasakyan. Ito, titikita ni Officer Tianyo. May driver na lumabas. Pagdating dito, ayan, nawala na yung iba. Silip tayo dun sa bandang dulo. Yung merong ano, yung itatawag sa mayor, kinabossing. Yan natin kung meron ulit. Medyo marami dito last time. Yung medyo nagkagulo, ano? Sana ngayon wala na. So nabutan na lang natin ito, isa, sedan, Hyundai Accent. Tapos dito naman may mga motorsiklo. Ayan, mga driver, pinaalis na lang. Isang Kia na hatchback. Alright, park muna tayo dito sa magandang parkingan. What is up guys, Bao here, purong pagmamahal, mga puro Mirasol, Lungsod Quezon, ating puting mayora, may Golden Longer, Vice Mayor Gian Soto, ETMD, Pitkas, Sipag, Galing, Selection na din natin for the day ako sa Francisco. Mga puro, meron ditong isang hatchback at nanggaling pa tayo dun sa dulo, may mga natitikita na dun. At ito naman, hindi natin alam kung si Sari may-ari, may sumilip dito sa gate. Pero if ever, di ko lang alam kung naka 5 minuto na ito. And then dito naman sa kabila, merong nakabangketa na Vios, Toyota Vios naman. So far, ito tinotaw na. So mukhang naka 5 minuto na ito. Tapos yung isa tinotaw na rin.
ano lang natin, ano. So nakikita natin, meron namang space, no? Mukhang may parking space naman sila bossing. Ang problema, dito po ipinark sa bangketa. So ito, mukhang hilahin na mga puro. Sumilip na may-ari, di ko alam kung siya may-ari or taga dyan. Pero aware na po sila yung dito sa bahay na to, na tinotow na yung sasakyan. Alright, balik tayo doon mga puro. Mas maraming titikitan doon. Alright mga puro, dito pa rin po tayo sa Mirasol. Ito malinis na dito, meron tayo natikitan. Tapos ito na lang yung natira, mga pula na SUV. Wala po talagang driver na lumabas until now. Kasama natin yan sina Officer Santillan, Officer Bilang Gantol, and Officer Francisco. Itong area mga puro, makikita nyo, pag iniwasan ito nakapark na to, parang one way na lang yung nangyayari dun sa lugar. Isang ano na lang, direksyon na lang yung, or isang linya na lang yung nagagamit, dahil occupied na nga itong kalsada. Kaya po nare-reklamo yung area. Sumisikip na po yung area. Konti. Gusto lang. Abante. Medyo nakikita natin dun sa labas kanina. Hop. Okay na yan. Alright mga puro, dito po sa MCC, pagka natikitan po kayo, hindi po confiscated ang driver's license, you can settle it for 10 working days or 10 days. And then after the 10 days, magkakaroon na po ng alarma yung inyong lisensya, gawa ng expired na po yan sa LTO. So as much as you can, isettle nyo na po na maaga para walang alarma yung lisensya nyo, pero still may demerit points na rin po yan dahil dun sa nakamit yung violation. So pwede po yan i-settle via online sa MMDA, pwede sa kanila bayad center, tapos meron din yata mga Gcash, I'm not sure, pero sa local government po, Gcash, Paymaya and Land Bank, hindi ako nagkakamali, ano. At currently mga puro ay ano na yung ginagamit natin, yung aparato, yung ticketing device. So meron nagtiticket manually, meron din nagtiticket na gamit yung device. At mukhang yun na nga talaga yung ano, mukhang nagagamay na ng team natin ng mga officers natin na nanguhuli yung paggamit ng device. So mas mabilis po kasi talaga yun. Mga puro, pag nataw naman yung sakyan, iwanan po yun ang impounding notice dito sa ano, kung saan nakapark, or kung mayroong kakilala yung may-ari, ibibigay doon, or sa barangay, or sa mga gwardiya. Tapos diretso po yan, Tumana, Marikina. Sipin mo, no, gagastos ka para ipakaros sa sakyan mo, linis ang pogi, tapos ipapark or nakapark sa kalsada. So hindi natin alam, baka magasgasan, mabato. So yun eh, parang sayang, di ba? Gaganda ng sasakyan, pero kung hindi nakapark ng tama, wala kang assurance na baka mamaya hindi mamaya may dumaan na mawalang niya yung sasakyan, di ba?
maborosan natin Officer Francisco, mamaya interview natin. Nakita nyo mga puro, imbis na mabilis yung flow ng traffic dahil two-way traffic siya, eh nagiging parang one-way na lang. So bigayan ang dating dahil sa mga illegally parked vehicles. Mga puro, kasama natin dito Officer Francisco. Good morning sir, saludo mga bossing, ating OIC for today. Bossing, kamusta naman or ano yung ginagawa natin trabaho dito ngayon sa Mirasol po? Ito complaint na area to ng tanggap natin sa 888 hotline. Clear na rin natin to. Kung matatanda mo siguro mga 3 months ago or 4 months ago na na-clear natin to. Yun nga, medyo may kasikipan kasi yung kalsada, kaya yun na nakakatanggap tayo ng mga complaint. So, ngayon, may inabutan na naman tayo ng mga violators. I-maintain natin ito. Kailangan natin ito sa mga pagkatapos natin clear to, turn over natin ito sa BPSO para ma-maintain itong kalinisan na to. Yun lang, hingi tayo ng suporta sa mga BPSO na nakakasakop dito para ma-maintain ito kasi medyo may kalakihan ang ating nasasakupan. So kailangan natin ng tulong ng mga BPSO na kasamahan natin sa government. Pero bossing, so far, kamusta naman? Mukhang may improvement ba yung area? Oo. Compared dun sa mga unang nung mga previous natin na clearing operation dito, halos talagang punong-puno ito. Kung makikita mo naman, parang mangilan-ngilan na lang yung mga hindi sumusunod dito. Kasi ito alternative, ito may Mirasol nito bukod dun sa Pituason and Aurora. Kaya ito alternative. Kaya so far, ito paano, may konting development na kasi. Thank you so much, Sir Francisco. Saludo mga boss. God bless po. Ay mga puro, na tulad na sinasabi natin, kahit pa paano may improvement. Ayun yung nakakatuwa dun eh. Yung ginagawa na nila trabaho, meron siyang effect na dati, itong side na to, talaga ang dami ko nakapark dyan, kompleto. Tapos dun sa kabilang side, ang dami rin nakapark dun. Pero ngayon, ayun na nga, ilan na lang inaabutan natin. Para I think 3 lang yata dito. Tapos yung isa may driver, kaya pinaalis na lang, mga nag-aantay lang. Tapos yung isa natikita na lang. At ito lang talaga yung bukod tanging na wala lumalabas sa driver until now. And based dun sa dating operation nandito, meron tayo nahuli dito, pero hindi itong sakin na to, no? Nakapark siya dito, ang layo pa ng pinanggalingan niya. So nakikipark lang siya talaga dito. So may mga ganong instances. So yun yung paalala natin na talaga is magpark po tayo sa tama, magpark po tayo ng maayos. Dahil ingatan nyo na lang din yung sakay nyo, gaganda di ba? Hindi mo alam, baka magasgasan, mabangga, wala kang laban dyan kasi obstruction, di ba? Ito yung long hair, kung matatandaan mo na dating inaangaataw pang sumunod na sila. Kagandahan, sumunod na sila sa traffic rules natin. Boss, pinasadahan ko sabi ko good job kasi ang linis na. Kasi dati lahat ng sasakyan nila nasa nasa kalsada nung nag-clearing tayo rito, kinuha natin yung mga dapat natin ito doon, sumunod na sila. Oo nga. Very good yun, very good. Thank you Officer Francisco, mga puro good job talaga kasi may improvement. Ayun yung effect, yun yung yung result ng ginagawang presence ng pamahalaan, local government and barangay. So yun na nga, iti-turn over na lang sa barangay para sila na lang yung mag-maintain ng area. Okay, tuloy lang po tayo mga puro. Di pa natin alam kung saan yung next target location natin, pero pasada ulit tayo para makita nyo yung itsura ng area na maluwag na. No, hindi, mukhang paalis na tayo. Let's go guys, purong pagmamahal. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.